Saan ko kakasuhan ang ombudsman? Doon sa kinuha ko na siya ay nagpoprotekta doon sa... Di ba pwedeng sa kalsada ko gawin to? Ay, announce ko na. Iglesia ni Cristo reares back kay Jesus. Crispin Remulla, ang Jesus na kinakatakutan ni Joel Villanueva, anak ng kagwang. Ito ay may kaugnayan sa isasampang kaso laban kay Senator Marcolita na plunder ngayong linggo dyan sa Sandigang Bayan, anak ng kamuti kahinayupa kabuying. Magrarally umano sila dyan sa ombudsman, anak ng kagwang. Sige nga, no. Tingnan po natin, Boyeng Remulla, kung kaya nyo po ang puwersa ng Iglesia ni Cristo. Ito pong rally na sinasabi ko dyan sa ombudsman ay pabiro po na sinasabi ng host ng Saganang Mamamayan habang tinatalakay po nila ang tungkol sa mga announcement ni Boyeng Remulla na kasuhan umano si Senador Marcolita ng plunder ngayong linggo. Patay ka, Boyeng. Oh. Pero malaman, yung pabiro na yon at may hugot dahil sa hinayupak na Boyeng. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay kabutihan laban sa kasamaan. Iglesia ni Cristo na sinasamba si Cristo na si Jesucristo. At ang ombudsman na may Jesus din, Crispin Remulla nga lang na kinakatakutan ni Joel Villanueva. So, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Alam nyo po itong si Boyeng, awards ka Boyeng ka. Siya na siguro ang pinakamasamang government official na naabutan ko sa tanang buhay ko sa edad kong 18 anyos. Siya na talaga yung pinakatuso at gago ni Boyeng. From General Bantag, anak ng kagwang. Kasabwat sila ni Bangag. Pastor Apollo Sikibuloy, Diyos ko naman talaga yung mga kaso na yan, pangawalang kwenta. Patay na, binuhay pa. Harry Roque, ayan, ang dami niyang ginago. Former President Duterte, ngayon Marcolita, Jinggoy Estrada. Alam niyo po, kung si Inday Sara maging presidente, dapat ang isa sa maparusahan talaga, bukod kay Bangag, ay yung mga Remulla brothers. Sila po talaga ngayon ang mga abusado. Diyan sa DILG, DOJ, naging DOJ siya, tapos ngayon ombudsman. Ang mahirap nga lang po dito, ay itong ombudsman, 7 taon po yan bago maalis sa pwesto. So ibig sabihin, 7 taon or 8 years, 7 to 8 years. Pag si Inday Sara maging presidente, nandyan pambuang na Boyeng. So ang tanging gawin ni Inday Sara lang, i-impeach itong si Boyeng Remulla na may kaso dyan sa ombudsman. Grabing Pilipinas, no? Makita mo lang si Boyeng pag hindi pa magsalita, parang sarap kutusan ba? Parang sarap kutusan. Mukha pa lang, parang mabuboysit ka na eh. Pero ito, pakinggan po natin itong announcement ni Boyeng Remulla na kakasuhan itong si Rodante Marcolita. Ang hinayupak, mas na-build up pa ang kaso laban, gawa-gawa lang naman ito laban kay Senador Marcolita kaysa kaso ni Joel Villanueva, awards at saka Escudero. Pakinggan po natin itong announcement ni Boyeng. Bago po natin pakinggan din naman yung respect ng Iglesia ni Cristo sa Saganang Mamamayan. O ito. Magtutuloy-tuloy na ang mga kasong ito. Kumbaga,
uminit na sa tag-init. Di ba? Sinabi ko sa inyo noon, iinit at sa tag-init. Ngayon, uulan ng kaso. Hoy! Uulan ng kaso. Yung baka, tingnan natin. Kasi yung flood control, problema talaga yan. Tang inumin mo. Init na nga kami sa iyo. Jesus ka, hindi man. Babaha daw. Babaha ng kaso. Kasi yung flood control daw. Awards. Ano, si Marcoleta, may kinalaman sa flood control, buang kabuying. Nyabang, no? Uulan daw ng kaso. Tang inumin, no? Ang kinakasuhan, walang kinalaman sa flood control, awards. Tuloy, oh. Tanong, Uy, tanong daw. Sa walo po ninyo, mga flood control related naman to against Congress. karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Uy. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor eh. Bawal yan eh. Kaya lang, hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito para nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior. Tuloy ka lang. Nagkagulo-gulo, kayo nga nagpagulo. Kayo ng amo mong nakatabingi ang panga. Sang bulati na sana na lang ang pipirma, nabuhay pa, awards. Sige nga. Sir, when you say file na, For preliminary investigation. Okay. Hinug na ang fact-finding at preliminary investigation na. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, nahihinog-hinog na dyan din papunta sa PI din. mamaya namin puntahan yan, sir. Pero let's stay muna dun sa 8. Mga Kong lang to, sir. 8 or more than 8 yan. Puro congressman yan. Can you just, maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement nila as in medyo broad strokes of their involvement? Yung isa rito kasi, yung contractor, yung sinasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw congressman ka. Kung ikaw contractor ka. Magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabahong yan, kasalanan yan sa taong bayan. Very simple yan. Tae mo, boyeng. 8 kongresista daw, no? Mga kontraktor for preliminary investigation pa lang. Boyeng, ah. Amoy ibak. Amoy itchas. Pasintabi sa mga chumichibog. Preliminary investigation ka pa lang sa kontratista na yan, mga buhaya. Tangina, 10 months na ha. Magba 1 year na. Ngayong July, mag 1 year na. Sinasabi ni Bangag, mahiya naman kayo. Ululalam. Sa preliminary investigation pa daw, yung mga 8 buhaya. Tangina naman, niluloko tayo ng taong ito ha. Conflict of interest yan. Section 3E ba yan? 3E? Ng Anti-Graphic Corrupt Practices Act. At saka H, 3H. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI. Ito na. At pa-file na yun this week. Meron din rin kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. May Ilan na dalawang senador senador. po, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Dalawa, Yun ang tatlo. tinitingnan namin kung may hinog na, pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. At least one. At Isa least for one. PI. For PI. Isipin mo ha, yung isa daw hinog na para sa Sandigan Bayan. Yung isa daw for PI. PI mo, boyeng. Sarap mo i-PI na. Tang inumin. Tingnan, pakinggan nyo kung sino yung hinog na. At kung sino yung PI. Ay, grabe, ang galing ng damunyor na ito. Oh, sige nga. PI. Sir. Alam mo na, malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. Wes, sinabi mo nga, in-announce mo pa nga ngayon eh. Tamang oras daw. This week yan, ang pinag-uusapan natin. Malalaman daw sa tamang oras. Eh, sinabi mo rin eh. Hindi ba umuras? Minuto lang, awards.
Oh, sige ito. Itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. Baka dalawa. Baka dalawa. Dalawa. Isang sandigan, isang PI. Yung isa sandigan ha, yung isa PI. Tingnan mo kung sinong PI. Isang sandigan, isang mga PI. Tsaka sino yung sandigan. Sa preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan, no? Puro PI. Although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa sandigan ngayon. Yun din. Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayan yung conflict Yung isa of interest. hindi. Yung kaya more of plunder due to, ano yun eh. Alam na namin yan, Boying. Is it Senator Inamin mo Joel rin. Villanueva? For this week? For PI. For PI. Okay. Joel PI. And then, and Puta na, pinagtatawa na nila si Marcolita dito. Isang yung senator for this week. Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta, definitely. Tingnan mo. Ano na, for resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Tang inumin mo, Boying, no? Sa tamang oras daw Sasampayan malalaman. ng kaso na, sa sandigan na yan. Tipin mo. Plunder. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Puta, no? Ang tindi ng Same optics. jurisdiction. Sir, yung status kay Joel, Yun nga, for PI. For na. reso. For PI na. Grabe. PI na yan. Ang tindi ng optics ng damunyong ito. Yaward, so alisin na natin to. Baka mabasag ko yung cellphone ko. Tanginumin, no? Talaga namang optics na optics ang datingan, eh. Oh. Publicity na publicity si Ombudsman Bonyeng. Sabi niya kanina, sa tamang panahon daw, i-announce kung sino yung dalawang senador sa tamang oras. Hindi pala umabot ng oras, minuto lang. At tingnan mo, kung ikaw Iglesia ni Cristo, di ba ho, mabubuwisit ka dito? Oh. Pero yung miyembro ng GIL, ang saya ng animal. Diyos ko, kung sino man nananampalataya kay Joel Villanueva, umalis na kayo. Dahil iba po yung sinasampalataya niya. Ibang Hesus. Si Hesus Remulla po. Mantakin mo si Joel Villanueva, matagal na po yan sinasabi nila, I think May 29 or May 26. Sinabi ni Boying Remulla na yung kaso labang kay Joel Villanueva at kay Chis Escudero hinog na. Mabubulok na nga daw eh. Sabi yan preskon pa ng hinayupak na yan. Ngayon, magulat-gulat ka, yung sinabi niyang hinog na kasong plunder kay Joel Villanueva, nagiging preliminary investigation na lang. Ano yun, umurong yung bayag? Paano nangyari yun? Alam ko na. Kasi si Joel Villanueva nagpasakop na sa Team Malitagang. Kaya dito ka dahil sinasamba ka na. Hindi na si Jesucristo ang sinamba ni Joel, kundi si Jesus Crispin Remulla. Kaya yung kaso na hinog na sinasabi na noon, nagpa-preskon pa siya, ngayon ay preliminary investigation na lang. Di ba ninyo nahalata, mga kababayan ko, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Samantala itong si Marcolita, walang tirang winaldas galing sa kaba ng bayan. Walang ninakaw, walang pinaplood control, anak ng kagwang, nahinog na daw at sasampahan na po ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ngayong linggo. Yan ang mahirap niyan. So nanalo dito si Joel Villanueva. Lumuhod kay Jesus Crispin Remulla. Tingnan mo.
Napakadelikado pa naman pag sinampa na po ng ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan, automatic po ang Sandigan Bayan ay maglalabas po ng warrant of arrest. Laban po sa individual na sinasampahan ng kasong plunder, walang piyansa po yan. Pero, sigun sa ating mga research, kakaunti lang po, maliit na porsyento yung conviction sa plunder. Ang na-convict lang na politician sa plunder ay si Joseph Estrada lang. Sila Jinggoy noon, nakapagpiyansa, Bong Revilla, piyansa, na si Jinggoy, na basura, Bong Revilla, na basura, kay Juan Ponce Enrile, na basura din ho. Kaya ang nakasuhan lang po ng plunder na nagkaroon ng conviction, si Joseph Estrada. Pero madali ka pong labasan po ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. So ang purpose talaga nito, patahimikin ka. Yan ang nakikita natin dito. Ang galing mo, Joel Villanueva. Bagong Jesus na sinasamba mo. O tingnan mo ha. Ito, ang ilalabas ko uli na video. Kung si Senador Marcolita sasampahan na po ng plunder, bago po tayo sa risbak ng Iglesia ni Cristo. Putya, meron namang buhaya na ang gagawin nila ay magiging state witness upang matanggal na po sa isa sa mga kakasuhan patungkol sa flood control. Mantakin nyo ha! Si Senador Marcolita, walang kinalaman sa flood control. Ayan, kakasuhan ng plunder at isyuan na to ng warrant of arrest from Sandigan Bayan. Tapos itong isa naman na may kinalaman sa flood control, absuelto ang buang star witness pa. Ang Pilipinas, ang sarap basiyagin ng cellphone. O ito, sino ba ito? Pakinggan natin kung sino to. So, tuloy-tuloy, kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy ang correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yan, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung kay Escudero. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. Naka-PI na yun, di ba? Si Escudero, PI. Pero yung nakaraan, sabi, hinog na. Pareho sila ni Villanueva. Sus ko, Boyeng, tanginang drama na yan. Malapit na daw. So, malapit ka na batukan ni Bake. Boyeng, tanginamin mo, Boyeng. Itigil mo yan kay Escudero. Ay, waiter ko yan. Yan, mga premyo ng mga senador na bumalikwas. I'll stay lang with the... At tapos ano pala, Ito na. we already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunoan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us Nako! as a state witness. Sir, elaboration, why? Kasi bukas, sir, may arraignment yata siya sa 5th. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. Sir, elaboration lang ng why we need him as a state witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Okay? Sir, Anak ng kagwang, oh. Paano nangyari itong hinayupak? Diyos ko, bunuan. Na star witness na itong hinayupak na bunuan, nagsakit-sakitan lang. Sus ko, Ginoo, kung ako naman Iglesia ni Cristo, magrumentado din ako. Oh, promise. Isang sabi lang siguro sa amin ng leader ko, lusob na tayo sa ombudsman. Lusob talaga. Paano hindi ka magagalit? Itong si Bunuan,
na mga arkitekto ng flood control sa paglilima sa kabayan ng trilyon-trilyon, nagsakit-sakitan lang, ang resulta star witness na. Pag nagiging state witness ka, matik po, wala ka ng kaso, ay buang na to talaga. Di ba ang dami nyo ng state witness, Boyeng? Naturo na ba yung mastermind? Hanggang ngayon wala pa rin. May napakulong na ba na mastermind? Hanggang ngayon wala pa rin. Sarap ng ngiti ng isang bulati na lang. O, eto na. So, wala na talagang pag-asang makukulong ang mga mastermind sa flood control. Mantakin mo si Bunuan, ho. O, na isa sa mga utak ng flood control, nagiging arkitekto, nagiging state witness. Ngayon, ikaw, Bunuan, state witness ka, sinong ituturo mo? Si Marcolita? Anak ng kagwang na to. Sinong ituturo mong mastermind? Sige nga. Sekretary ka. Ang sunod sa kapangyarihan ng sekretary, next in command mo dyan, Speaker of the House, o di kaya naman, itong Palacio de Polvoron, President Tabingi ang panga. Sige nga, kasi state witness daw. Sino yung pagtuturo niya? So ngayon, pakainin na naman ang script ni Boyeng. So ligtas ang mga animal. Ang daming niligtas ng Jesus na to. Kaya pala sumasamba si Joel Villanueva dyan. Kasi dami ng kaya magligtas ng buhaya. Hindi, no? Ni Boyeng, no? Si Joel, preliminary investigation. Si Escudero, preliminary investigation daw. Alam mo, pag sinasabi mong preliminary investigation, wala pang kaso yan. Hindi, subject for investigation pa lang. So ngayon, pag sinasabi ni Boyeng, walang kaso yan. Pag sinabi ni Baki, wag mo nang ituloy yan. Hanapan mo ng butas na hindi masampa ng kaso sa Sandigan Bayan. O, mangyayari yan. Kasi team malitagang na naman si Joel at saka si Chis Escudero eh. Tapos si Bunuan, nagsakit-sakitan, kasama kay Jinggoy ito eh. Si Jinggoy walang kasalanan, ayan na ho. Hindi man nabanggit sa ng 18X dyan si Jinggoy. So ano nangyayari? Niligtas ni Boyeng ang mga isa sa mga may utak sa paglilima sa kaban ng bayan. Tangina mong kaswerte ni ni Bunuan eh. Pero ito, malaking insulto po ito sa Iglesia ni Cristo na kung sino pa ang walang kinalaman sa flood control ay siya pa ngayon ang sasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan ng plunder case. Ito yung si Rodante Marcolita. Taka na eh. Sabi ko nga, kung ako miyembro ng Iglesia ni Cristo, isang sabi lang ng pamunuan na mag-rally tayo. Ralihan ko talaga, puntahan ko talaga si Boyeng doon sa ombudsman. Nang sabi nga ho ni Attorney Harry Roque, ito sinasabi ni Attorney Harry Roque, INC, tatanggapin ninyo ba ang tanim kaso laban kay Senador Marcolita? Eh kung ako INC, hindi man ako miyembro ng INC, siyempre sinusuportahan natin sila. Kasi okay man ang kanilang pakikipaglaban, totoo man, hindi naman piki, hindi kagaya kagahapon sa mga Padre Damaso, piking pakikipaglaban sa korupsyon. Kung ako miyembro ng Iglesia ni Cristo, hindi pa ako papayag dito. Yung mga ginagawa ho nila na tanim kaso sa mga kritiko, sa mga oposisyon, sa gobyernong nakagiwi ang panga, dapat ito matigil na. Hindi po dapat ito ay papayagan habang buhay. Habang bangag admin. Kailangan maputol na po ito. Tama na ang kahibangan nila. Marami ng biktima eh. Sa tanim kaso ng mga hinayupak na ito. Sino po yung mga nabiktima dyan? Ulitin natin muli. Isa na yan, si Bantag, General Bantag. Sumusuporta tayo dyan noon dahil halatang-halata talagang tanim kaso. Pastor Apollo Sikibuloy, patay na kaso, binuhay. Kawawa yung relihiyon, KOJC. Na ngayon nga, sabi nga nila, ang INC magiging KOJC 2.0.
Kasama rin si Harry Roque. May tanim kaso din yan sa Pugo-Pugo. Kinukunik nila. Oh. Former President Rodrigo Rua Duterte, haya na. Ang dami ng biktima ng gobyernong nakatabingi ang panga. Kaya dapat maputol po ito. Na ngayon, ito si Rodante Marcolita na. Ang talagang pinuntarya nila kasi tanging si Marcolita ang talagang matapang ngayon na dapat imbestigahan natin sa Senate Blue Ribbon Committee. Itong flood control, ipatawag natin ang 18 ex-soldiers dahil alam nila yung mga deliveries ng malita. Yan ang matapang si Marcolita. At suportado siyempre yan ng Iglesia ni Cristo. Yang ingay ni Marcolita dyan sa saganang mamamayan. Sa NIT 25. Talaga hong pag-iinitan. Ganun ang makikita natin. Pero the point is, kaya ba ni Bonyeng ang puwersa ng Iglesia ni Cristo? O talagang susungagin ni Bongbong Marcos ang Iglesia ni Cristo? Ito ay maliwanag na tanim kaso. Wala pong kinalaman sa plunder. Tandaan po ninyo, ang plunder, kahit i-search ninyo dyan sa ChatGPT, Animal o Google ba? Kung kailan ka makasuhan ng plunder, makakasuhan ka ng plunder kung milyon-milyon, 100 million, 50 million ang winawaldas mo galing sa kaba ng bayan. Pira ng public funds ang winawaldas mo. Yan yung plunder. Pero si Marcolita, wala pong ni piso galing sa kaba ng bayan ang naigastos niya. Ito ay private funds, mga kababayan ko. Nang sabi nga ho ni si Attorney Harry Roque, paano naging plunder ang pagtanggap ni Marcolita ng campaign funds galing sa pribadong individual na si Mike Defensor? Tanim kaso na naman. Ito na nga. Paano nga nagiging plunder? Saan po humugot ng kapal ng kaliskis ng buhayang ito, itong si Bonyeng, na isang bulati na lang ang perma, para makapagdesisyon siya na kasuhan ng plunder kay si Senador Marcolita. Na ibinasura na po yan. Saan ibinasura? Ay putsa, manto! Binasura naman yan sa kumulik. Kumulik. Kasi kumukulik. Hindi kumilik. Basura naman sa kumulik yan. Almost unanimous decision nga eh. Na walang nilabag itong si Senator Rodante Marcolita. Paano po nagiging plunder? Pwede siguro magiging plunder yon kung yung pirang ginamit ni Mike Defensor ay galing sa public funds, government funds. Ang makakapal ng kaliskis ng mga buhayang ito para bintangan si Senador Marcolita ng plunder. Naku, yari kayo. Ito talagang laban na ito ng Iglesia ni Cristo. Personalan ho ito. Kabutihan laban sa kasamaan. Iglesia ni Cristo laban kay Jesus Crispin Remulla, natuta ni Bangag. Mananaig kaya ang kasamaan sa kabutihan? Ako'y naniniwala na yung kasamaan, talo talaga yan sa kabutihan. Kailangan lang magsanib puwersa ang mga tao, ang mga Pilipinong naniniwala sa kabutihan. Saan ka ba papanig? Sa Iglesia ni Cristo? Na sumisigaw ng transparency, accountability, no, sa mga gobyernong mga korakot, o dito po sa ombudsman na mukha pa lang parang sarap na basagin ang cellphone mo. Mahirap basagin, walang pambili ng bago eh. Oh, ito. Pakinggan po natin ang resback ng Iglesia ni Cristo diyan sa saganang mamamayan, na meron po silang pabiro na idadaan na lang natin po sa kalsada ang ating reklamo diyan sa ombudsman. At sabi na nga ho, pabiro din ang isa na si Jen ba yun? I-announce ko na ba na mag-rally tayo diyan sa kalsada? Parang ganun ang punto riyan. May pabiro pero may laman. Sa nakikita ko po dito,
mukhang bukas na po magrarally na sila. Tandaan ninyo, ang ombudsman malapit yan sa sentral ng Iglesia ni Cristo dyan sa Quezon City, Commonwealth Avenue. Madali pong pumunta ang mga INC dyan. Ngayon, Yeng, mukhang mapuno po ang Commonwealth Avenue papuntang ombudsman. Yeng, galing ng abroad to eh. Pagbalik galing ng abroad, hayan na, kakasuhan na daw si Marcolita ng plunder. Tapos si Escudero at si Joel Villanueva, puta hanggang PI. PI mo, Yeng. Okay, pakinggan po natin itong resmack ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng saganang mamamayan. Narito po, galit na galit dito ang mga yan. Yan po ang announcement ni Ombudsman Boying Rimulya. Magpapail na ng kaso. Nakatakda na raw po sila maghain ngayong linggo sa Sandigang Bayan ng kasong plunder laban po kay Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman na si Mike Defensor. Kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng 75 million pesos na campaign donations. Binibigyan ko po ng diyan ha. Hindi daw po dineklara ang 75 million pesos campaign donations noon pong 2025 midterm elections. Ayon po kay Ombudsman Boying Rimulya, nakahanda na po yung kanilang resolusyon sa naturang kaso at isasampan na po nila ito sa lalong madaling panahon. At sinabi rin niyang may iba pang correspondent na isasama sa pareho pong kaso. Ayun, nauna na pong inamin mismo. Ito po ay naging transparent dito, Nelson, no? Si Senador Rodante Marcoleta, at wala siyang pangamba, no? Ito ipinahayag niya, maakto to sa palatuntunang ito, na ang kanyang campaign contributions mula po kay Defensor at sa mga negosyanteng kaibigan niya, Joseph Espiritu at Aristotel Biray, dahil umano sa nais na mga ito na manatili pong anonymous. Nauna rito, ito pong usaping ito ay ibinasura na ito, Nelson, ng COMELEC. Oo nga. Oo, At ang kanila pong desisyon doon, hindi po walang walang tumutol. 6-0. 6-0 po ito. Anbang po ang nagpasya. Ibig sabihin, lahat ng commissioners ng COMELEC ang nagpasya na walang nalabag sa COMELEC rules si Senador Rodante Marcoleta. Election, Kung pag-uusapan natin yung mga batas may kinalaman sa eleksyon at ang pagdodonate, wala po. Pero, sabi pilit nga, na binubuhay. pilit pong binubuhay. Ang punto naman daw ng ombudsman, kasi daw, kung nagbigay ng kontribusyon kay Senador Marcoleta, baka ang kapalit, meron naman daw impluensya si Senador Marcoleta na pwedeng kapalit nung perang ibinigay sa kanya. So yung palang iniisip mo palang ay pwede nang basihan para sa mag-file na ka ng kaso. Parang di ba? ganun daw ang batayan nila. Kasi kung siya ay senador, kasi incumbent congressman siya noon eh. Di ba? Kaya lang, patapos na yung termino. Patapos na po yung Papasok termino. pa lang senador eh. Oho, at saka hindi rin sa pwedeng mangako na, hindi, ako mananalo kasi pag nanalo ako, ganito, ganyan. 32 sa Ayan nga. sa survey. Ibig sabihin, ang ginawang batayan ng ombudsman dyan ay hindi talagang ebidensya, kundi batay lang sa kanilang, anong tawag doon? Hula. Hinuha. Hinuha. Kasi ang hinuha nila, nakaka-impluwensya sa Senador Gagamitin pa lang Ayun, sa kalokohan. Ang hinuha nila Dahil ito ay ma-impluwensyahan. Maaari ito ay suhol. Kasi hindi ka naman pwedeng manuhol. Wala naman ang kapalit eh, di ba? Wala kang wala kang pangyarihan eh. Sabi nga ng mga matatanda, wala kang probetso dito. Wala kang mapoprobetso. At saka bukod dyan, ang punto natin, kung ang campaign donation ay bibigyan mo na ng kulay kahit na wala ka pa namang ebidensyang ito ay may kapalit, therefore, lahat ng campaign donation, pwede mong maging basihan para kasuhan yung mga tumanggap nito. Alam mo, mapanganib itong bagay na ito, ha? Ay, pagka pumayag ka sa Sandigan Bayan na may probable cause yan, pag kakasuhan ko lahat ng mga kakasuhan ko lahat ng may Lahat ng campaign tumanggap donation. ng ng campaign donations. Ikaw At saka kung- yung iba pa, hindi naman ang nagdeklara eh. Ayun nga. Kaya nga ang punto dito ni Senador Marcoleta, bawal na pala maging transparent ngayon. Ayun nga. Lahat ng mga tumanggap ng campaign donation na hindi nagdeklara ng kanilang donasyon, ng kanilang tinanggap, yun pa ang absuelto. Ang problema sa ombudsman Jen, mas inuuna pa niya yung kaso na base lang sa hinuha niya eh. Kumpara Well, doon sa kaso na mayroong hard evidence, may witness,
May mga picture, may video, merong sinumpang salaysay. Patay ka, Boyeng! Inuuna mo daw si Senador Marcolita na hula-hula ka lang. Kasi sasabihin, plunder? Kasi daw magbigay ng pabor si Senador Marcolita? Sige nga, nanalo man si Senador Marcolita na ilang taon na nagiging senador. Oh. 2025, mag-isang taon na, di ba? Pakisabi kay Mike Defensor kung ano pong pabor na ibinigay si Senador Marcolita kung meron man. Baka hopya, sabi ni Mike Defensor, hopya. Nang dahil sa hopya, binigyan ng hopya ni Senador Marcolita si Mike Defensor, hayan, kinasuhan ng plunder si Marcolita. Putang ina. Diyos ko, Boyeng. Oh, ito pakinggan niyo po yung yung next na video. Nung kita mo nanggalaitin na yung host ng Saganang Mamamayan. Dahil pabiro po yung sinabi na meron pa bang sinabi, mga protector kayo ng mastermind. Paano ba ako magrereklamo dito sa ombudsman? Saan ako magreklamo sa ombudsman? Gusto kong ireklamo ng ombudsman. Na nagbisto lang mga protector ng mga mastermind. Oh, eto na. Kaya sabi, idadaan ko na lang sa kalsada. Oh, ito. Pabiro lang ha, pero may laman. Yan po ang announcement ni Ombudsman Sorry. Rimulya. Ito pala. Alang dyan, sa isang tao kasi, ang priority ng isang tao, doon mo siya makikilala di ba? Ay, well, Diyon ka ma-identify, halimbawa, ang priority mo ay paggawa ng mabuti, edi mabuting tao ka. ay syempre. Oo. Pero kapag ka ang priority mo ay pagkakasuhan, ang nagsasabi na at nagtuturo kung sino ang sangkot sa flood control, Oo. protector ka ng flood control mastermind. Yun ang, hindi Nako, Boyeng! Nakita, narinig mo, Yeng? Protector ka ng flood control mastermind. O, tingnan mo. Ano papaping? Nililihis mo. May ebidensya. Hindi may kunasuhan. Anong nangyayari? Protector ka ng flood control. Anak kayo ng kagwang. Tuloy, hindi mo rin maalis sa isipan ng tao yun, ha? Yun ang hinuha natin. Yun ang hinuha ng iba. tama. Mga ating mga kababayan. Ang problema ko ngayon dyan, saan ko kakasuhan ang ombudsman? Doon sa hinuha ko na siya ay nagpoprotekta doon sa... Wala. Impeachment mo. I-file ka ng impeachment complaint laban sa ombudsman. Hindi ba pwedeng- Kasi impeachable official yan, mahirap namang ganon dahil sa, siyempre, mahabang Proseso, proseso. oo. Hindi ba pwedeng sa kalsada ko gawin to? Ay, i-announce ko na. I-announce ko na yan. Hindi ba? Hindi ba pwedeng doon sa ombudsman mismo, doon sa tapat nila, doon ko sabihin na, kinakasuhan ko yung ombudsman nyo. Bakit? Kasi mas inuuna pa niya yung batay lang sa hinuha niya kaysa doon sa kaso na may matibay na ebidensya. May witness. Merong ebidensya, may mga dokumento. Ba't kukunin mo, unahin mong kasuhan yung... Bigla ko tuloy naalala so noong tingnan nyo ha, pabiro po yun, pero malaman. Yung sabi niya, kung sino yung nagtatakip ng totoong mastermind ay protector kayo sa flood control. Saan ba ako magrereklamo sa ombudsman? Sabi, impeachment kasi impeachable official man yan. Matagal daw na proseso. Hindi ba po pwede sa kalsada na lang daw idadaan? O sabi niya, i-announce ko na lang. Anong ibig sabihin nun? Rally. So magprotesta sila sa harapan mismo ng ombudsman. Yung sinabi ng angkor ng Saganang Mamamayan. Ano pa ba? Saan ba ang resulta nito? Alam nyo ho, sa akin lang sa Bisaya ba, pangagpas. Sa tingin ko ba, mukhang magkakaroon nga ng malawakang rally diyan sa harapan ng ombudsman. Gusto na ngang i-announce Pero wala pa pong official na announcement na magkakaroon sila ng rally. Pero maliwanag po sa kanyang bibig ng host ng Saganang Mamamayan, gusto silang magreklamo labang kay Boyeng Rimulya. Ang problema, saan ka magrereklamo kay Boyeng? Sa Department of Justice. Impeachable officers man yan. So,
kung gusto mong ireklamo, kung gusto mong masipa si Boyeng, magsampa ka ng impeachment complaint diyan sa Kongreso, diyan sa House of Crocodile Farm. Sabi naman ng isa, mahabang proseso talaga. Pag nagsampa ka ng impeachment, tingnan mo kay Vice President Inday Sara, ang gulo-gulo ng ating bansa dahil sa impeachment. Pero ito may hugot. Kasi nga, parang yung akusasyon ng saganang mamamayan kay Boyeng, protector ka ng mga kurakot, mga flood control mastermind. Kaya magrereklamo kami sa inyo na imbis ang uunahin mong imbestigahan yung mga tinuturo ng 18 ex-soldiers, anak ng kagwang si Marcolita pa ang kinakasuhan mo ngayon ng plunder sa Sandigan Bayan na hula-hula lang ang inyong mga akusasyon at wala kang ebidensya. Mo simple lang eh. O anong gagawin nila? Ay putya guys, abangan nyo na lang po ang susunod na kabanata at ang gagawin ng Iglesia ni Cristo. Ito, paniguradong malawakang rally ho ito sa harap po mismo ng ombudsman. Pabiro, pero may laman. At may hugot sila. Kasi again, ang tanging tumatayo na lamang ngayon, nakatayo pa ha, ay ang Iglesia ni Cristo na mabigat na, alam mo yung tinik sa lalamunan ng gobyernong Marcos para makagawa sila ng kasamaan sa bayan, paglilimas sa kaba ng bayan. Tandaan nyo, nakailang rally na, dalawa na oh. Transparency, accountability, hanggang ngayon, wala pa rin pong nananagot. Isipin mo sila ang nananawagan ng accountability, kaanib nila sa pananampalataya ang kinakasuhan si Senador Rodante Marcolita sa sampahan ng plunder sa Sandigan Bayan. Kung ikaw, Iglesia ni Cristo, pag nagpatawag po ito, sila ng rally, diyan sa harapan ng ombudsman, ako na ho mismo, kung miyembro ako ng Iglesia ni Cristo, puta, mabilis pa sa alas 5. Kunyari, bukas, yung rally, ngayon pa lang, nasa ombudsman ako. Anong sigaw natin? Boyeng resign. Managot ka, Boyeng. Dahil sa panggigipit mo sa mga kritiko ni Bongbong Marcos. Greed abuse of power yung ginagawa ho ninyo. Gawa-gawang kaso, anak ng kagwang, plunder ang layo sa katotohanan. Ano po sa tingin ninyo? Matutuloy kaya yung pabirong sabi ng saganang mamamayan host na idadaan na lang nila sa kalsada ang kanilang reklamo labang kay Boyeng Remulla na mismong dyan sa harap ng ombudsman ay magrarally at sisigaw sila ng hustisya para kay Senador Marcolita? Comment po sa comment section ng inyong mga sariling opinion. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa.
artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.